Hello! Kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayon po ay magluluto tayo ng kutsinta. Yan, favorite ko yan. Kaya lang, bago ako magpatuloy sa aking pagluluto, ay gusto ko lang munang pasalamatan yung ate ko. Yung mahal kong ate dahil sa pagpapadala sa akin ng lye water. At siya ring nagturo sa akin at nagbigay ng recipe para matutuhan ko ang pagluluto nitong kutsinta. Yan. Hirap kasing humanap dito ng lye water eh. Kaya thanks po sister. Dahil sa pagpapadala mo sa akin ng lye water ay makakapagluto na rin ako ng kutsinta. Okay. So mag-start na po tayo sa ating pagluluto. At heto po ang mga ingredients na gagamitin natin dito. So meron ako dito na 1 cup na rice flour. And then 4 tablespoons of cornstarch. Then 1 and a half cup of water. Then 1 cup of brown sugar. Annatto color. Then 1 teaspoon of lye water. Then kailangan din natin dito ng grated coconuts. Kaya lang wala akong fresh coconut. So dry lang ito. Pero pag in-steam naman siya, nagiging soft din. So okay, magi-start na po tayo sa pagluluto natin ng kutsinta. Then ngayon po, ang first step natin gagawin ay yung rice flour ilalagay natin dito. Tungkol nga po pala doon sa mga nagtatanong kung anong rice flour daw ang ginagamit sa paggawa ng kutsinta. Kasi dalawang klase po ang rice flour. Itong ginagamit natin sa paggawa ng kutsinta, ito yung ordinary rice, yung kinakain natin sa araw-araw na rice. So yung rice flour na to ay made from ordinary rice. Ngayon, yun namang rice flour from sticky rice, yun yung ginagamit sa paggawa ng mga kalamay, o kaya yung ginataang bilo-bilo, palitaw, at iba pa. Dito naman sa rice flour, ordinary rice flour, ang ginagawa dito yung yan, kutsinta, din yung mga putong puti, ganyan, at saka yung mga maha blanca, or yung sapin-sapin. So, yan ang ginagamit sa ordinary rice flour. Then, after na nailagay natin dito yung ating 1 cup na rice flour, then lalagay naman natin itong 4 tablespoon na cornstarch. Yan. Then, lalagyan natin ng water. So, lalagay natin yung water natin. Then, itong sugar, ilalagay na rin natin. Yan. Then, gagamit tayo na itong wire whisk. Hahaluin natin. Yan. Then, lagay na rin natin itong 1 teaspoon na lye water. Talagang pag wala itong lye water, hindi talaga makuha yung consistency ng kutsinta. Iba talaga yung may lye water. Then, lalagyan natin ng annatto color. Yan, o kahit anong food color. Yun, kung gusto nyo naman na wala ng kulay, pwede rin. Kaya lang, mas maganda yung may kulay. Kulay orange siya pag natapos. Then yun, ang gagawin natin dito, lalagay natin sa mga molds. Yan, meron tayong molds dito. Then, heto na po yung ating kutsinta after na nailagay natin sa mga mold at saka dito sa steamer na iayos na rin natin. Dagdagan pa natin ng konti itong. So, ito lang ang nagkasya dito. Yan. Then, steam natin ngayon ito for 45 minutes. 30 to 45 minutes. So, ito na yung ating steamer. Lalagay natin ito sa ibabaw. Yan.
Then, lalagyan natin ng cover. So, maghihintay na lang tayo ng 30 to 45 minutes. Then, ngayon, after 45 minutes steaming sa ating kutsinta, tingnan natin. So, ayan na. Wow, ang ganda ng kulay. Okay. So, okay na itong ating kutsinta. Bali, inabot na nga ito ng 50 minutes eh. Yan. Then, turn off na natin ang heat. Natin ngayon, naglagay ako dito ng malamig na tubig. So, pag hinango natin siya, ipapatong natin siya dito. Yan. Then, heto yung ating kutsinta. Ipinatong ko muna doon sa malamig na tubig. Then, hihintayin lang natin mag-cool down itong ating kutsinta. At aalisin natin sa mold. At pwede na nating iserve at kainin. Heto yung ating pangalawang pagluluto. So, isabay natin itong ating grated coconuts para lumambot siya. Ganito ginagawa ko sa nabibili kong dry grated coconuts. Ini-steam ko siya, tapos lumalambot siya, nagiging soft. Then, ito na po ngayon yung kinalabasan sa pagkakaluto natin ng ating kutsinta. Okay. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!